Siguro wala ng Pilipinong makakapagsabi na hindi niya kilala si Joey De Leon. His presence is undeniable. He's there para patawanin tayo tuwing tanghali, para makipagtsikahan sa atin tuwing Sabado at kapag Linggo naman, isinishare niya sa atin ang mga ideas niya sa pahayagan. Well, that makes him a rightful subject to talk about. Watch the master comedian at work dito sa Cine Intriga. Totoong pangalan, Jose Maria Ramos De Leon. Trabaho, aktor, singer, composer, TV host, manunulat, cartoonist, pintor, art collector, etc. In short, artist. Yan si Joey De Leon. Dabarkads mula Batanes hanggang Hulo, abot pa hanggang sa dulo ng mundo. Street smart. Yan ang batang Joey. Magulo at pilyo. Komedyante na ako, magulo ko. At nakikisalamuha ako sa lahat ng klase ng tao. Nakatulong siguro sa akin yung pagpunta-punta ko sa iba-ibang lugar dahil mas naintindihan ko ang tao at ang buhay ng tao at kung paano maging masaya. Laking kalye ko eh. Parang pelikula na yung paglaki ko bilang bata. So, dahil iba-iba eh. Tsaka natuto ko maging mag-isa. Pwede ko mag-isa, pwede kong grupo. So, nadadala ko yun hanggang ngayon. Dahil pwede kong mag-host mag-isa, pwedeng may kasama akong ibang host. Magandang training yun, magandang training. Ang inyong lingkod, Daria Pampagana Labatiba Alahoy E. Ramirez. I thank you. Purong Pinoy, kahit may dugong Kastilaloy. Ang pagka-Spanish ko lang, dahil ang tatay ko ay nakulubong sa Madrid, sa Spain. Hindi, totoo yan. Hindi, kasi may second family ang father ko. Yung mga kapatid ako, 6 girls and 1 boy na half siblings. Mga kapatid ko rin, sa ama, sa Espanya. Joey De Leon at Lolit Solis. May past? Bata pa kasi ako, parang sanggano na ako eh. Di ba kaya nga lagi kami nag-aaway ni Joey De Leon? Eh, alam mo yung sinasabi ni Lolit, hindi ko alam kung siya nanaksak o ako nanaksak. Mas malamang ako yung nanaksak. Hindi ko maalala. Si Lolit, grade 4 ko kaklase yan eh. Sa Moises Salvador Elementary School. Hindi ko maalala kung totoo nga yung nagkasaksakan kami. Baka pwede dahil kasaksak-saksak naman si Lolit talaga. Diskarte. Diyan magaling si Joey. Kaya na magbinata, lahat ng butas pinasukan. Nag-ano ko, kargador ako ng toilet paper. Kaya nga sabi nila, magaling daw ako sa toilet humor. Nilaro ko na lang yung pagtagal. Naging sales clerk ako sa Rustans. Yung kauna-una ang Rustans, yung sa San Marcelino pa. Naging Comelec employee ako. Naging draftsman. Naging medical laboratory aide sa National Institute of Science and Technology. Iba tumatagal, 3 weeks, 2 weeks. Maraming nakakatawa. Nagsekretaryo ko. Hanggang bumarkada kung saan-saan, nag-combo-combo. Alin yun? Oh, naingit ka na. Manood ka na lang. Ngunit ang pagsabak sa showbiz ay sadyang itinakda. Disgrasya. Disgrasya na talagang pinagpala ka lang na mapupunta ron. Dahil naghahatid lang kami ng damit eh. Pero may connection sa tanghalian. Kung pagbabasihan mo, ang mother show ko ay Itbulaga. Kasi nagdadala kami ng damit sa isang host ng noontime show sa ABS noon, si Karina Afable. Naghahatid kami ng damit. Yung barkada ko, sumabit ako. Napasok ako sa isang kwarto na may audition pala. And the rest, sabi nga nila, is history. Kung may pinakamaraming show sa TV sa Pilipinas, palagay ko, sa huling count ko almost 60. Lahat ng numero na pwedeng maging channel, nagkatrabaho ako. Radyo, 12 stations ang inupuan ko. Kaya pati sa radyo, palagay ko, record holder ako. 12 radio stations in 5 years. Pero teka, parang may kulang sa kwento. Ang TVJ, paano ba nabuo? Ready? Ready. 1, 2, 3. TVJ, well, ayokong aminin ako nagbuo, pero binibigay nila sa akin yung bali ako ang nagbuo. Bali ako ang nagbuo. Dahil nung una, officially nabuo kami sa Discorama.
Ako nang tawag sa kanila para magkaroon para samahan ako. Ang tinatawagan ko nun, Soto Brothers, Tito, Vic and Val. Ang original grupo sa show namin na Okay Lang, ang title Okay Lang. Kasama pa namin yung Apo Hiking. Ako nag-host ng Discorama. Marami ring story yan. Nung pasasara na yung show, iniwan ako, sabi ni Bobby, bahala ka na yan, punta akong States. So, nabuo. Gumawa kami ng tough hits, tsaka mga news na kalokohan. Tapos nag-rating. Yung time na isasara na yung show, nag-rating. So, extend yung show. In-extend yung Discorama for ilang panahon. 1975, mga ganon. So, GMA kami nag-start as Tito Vic and Joey. July 13, 1979, isinilang ang Eat Bulaga. Yung first 1.5 years o 2 years, medyo malakas ang student canteen. Pero huwag niyo kakalimutan na bahagi kami ng student canteen. We came from student canteen. So, nagkataon lang na nagkaroon ng misunderstanding. So, nawala kami. Nagtampo sila. So, tapos may nag-offer sa amin. Wala, may tiwala yung producers ng tape. So, tinuloy-tuloy lang namin. Si Joey De Leon, kaibigan. Nakakatuwa na magkakasama pa kami. Nagbe-birthday kami, na binibigyan ng isa ng ganito. Wala, gano'n naman ako talaga eh. Nakakatuwa lang na malalakas pa kami. Sana at okay pa. Well, pwede ko sabihin na naiyak ako dahil matanda na si Vic. Hindi, kasi ibig sabihin, pag naisip kong matanda si Vic, mas matanda ako doon. Matanda na ako. Kaya ako naiyak siguro. Siyempre, lahat naman tayo, dinadasal mo maging healthy ka pa, mahaba pa yung samahan nyo. Chichi! Si Joey De Leon, ama. Ang magandang tanong dyan, meron kaya silang masamang nasasabi sa akin? Palagay ko wala. Lahat maganda. Dahil alam ko, okay ako. Yun lang, siguro, nagagalit ako minsan, baka ayaw nila. Pero para rin sa kanila. Ako, pwede ko na sabihin, at this point of my life ngayon, nag-work ako para hindi na sa akin, para sa mga anak ko at mga mahal sa buhay. Si Joey De Leon nang minsang maghari siya sa takilya. Kala panahon yan katwiran ko ngayon pag may nag-aalok sa akin. Actually, marami meron. Pero sabi ko, pasensya na, mas masarap magtrabaho sa aircon. Ang hirap sa pelikula Hindi ko naisip yun yung celebrity. Nag-endearing nga ako na pag sikat ka lang dahil binabati ka. Hindi ko inaano yun. Ano pa rin yan? Empleyado ka lang na, kumbaga model employee ka. Popular employee. Ganun pa rin. Kaya wala, hindi siya pumasok sa isip ko. Hindi yan! Hindi ko maintindihan eh! Si Joey De Leon, alam niyo ba? Hindi, madali talaga ako ngayon. Yung Titanic nga, kahit ilang beses ko na nakapanood, umiiyak pa ako. Hindi, ganun lang ako. Natural sa akin yun. Siyempre, pag sentimental ka, madali ka maiyak. Mahirap naman pigilan yun, masakit dito. Alam ko lahat ang chismis. Iyon ang pinaka-importante. Chismoso ako. Kailangan dahil may start-up ako. At bakit ako mahilig magtrabaho? Kasi nga, mas masarap matulog pag pagod. Yan lang ako. Maraming salamat. At saka pag nagbibigay ng advice, yan yung talagang parang tatay. Totoo. At yun nga, mabait na tatay. Ay, Mabait oo, na in asawa. fairness, yes. Di ba?